On behalf of Christ Community Church, amin pong pinapaabot ang pagbati ng Happy Lord's Day. It is a privilege for us na makabahagi sa gawain ng inyong panambahan, and it is a privilege for us na magamit para sa pangangaral ng salita ng Diyos. Now, on the ongoing Sara Duterte's impeachment trial, si Senator Judge Robin Padilla, he questioned whether the video of Vice President Sara Duterte's alleged death threats was authentic or manipulated using artificial intelligence. Now, during Duterte's impeachment trial, ang ating butihing Senador Padilla, he demanded yung original raw file na nag-file siya ng kanyang affidavit from the person who originally recorded the stream and citing his years of experience sa film industry. Now, the National Bureau of Investigation or NBI and cybersecurity expert, they officially verified yung video ni Sara Duterte as authentic. Now, confirming it's genuine and not an AI-generated deep fake. NBI cybercrime investigators stated that yung screen-recorded copies na na-obtain from the public na available, it was admissible. Now, si NBI Senior Agent John Mark Calilong, he told the Senate Impeachment Court that he served as an agent on case sa investigasyon ng ahensya into Duterte's threat laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos, gayon din sa kanyang First Lady si Liza Araneta Marcos, and the former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sabi niya, it means that I viewed, identified, preserved, collected, and authenticated digital evidence in the course of the investigation. Itong sinabi ni Calilong during the direct examination ng abogadong si Amando Berhil Ligutan, na counsel ng House of the Prosecutors. Now, ang authentication of video material that is being used as evidence in this serious course of investigation is a necessity. No, nakakatuwa mang isipin ang tinuran ng ating Senador Padilla na baka AI-generated yung video. Nagbibigay ito sa atin ng pag-iisip na may mga bagay na kailangan nating i-authenticate, lalo na sa mga seryosong usapin. Now, gaano man kaseryoso ang impeachment trial ng ating Vice Presidente, at maaaring ang ilan sa atin gusto na hindi lang siya ma-impeach, kundi makulong dahil sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo ng ating bansa, may mas higit pang usapin na kailangan natin ng pagsusulit at authentication. At ito ay sa usapin ng katiyakan ng ating kaligtasan at ang authentication ng katotohanan ng ipinapahayag natin na pananampalataya. Now, ngayong hapon, alam mo ba kung paano mo matitiyak na genuine ang iyong kaligtasan? Ano ang mga parameters mo para masabi na tunay nga ang iyong pinapahayag na pananampalataya? Anong katibayan na pinangahawakan mo para ma-authenticate na tunay ka ngang Kristiyano? Now, ngayong hapon, hayaan natin ang salita ng Diyos na tulungan at turuan tayo paano nga ba natin o paano mo ba malalaman na ikaw at ako ay tunay ngang mananampalataya. Now, sa panahon ngayon na naglipa na ang mga scammer at naglipa na ang mga japeks, ito man ay sa mga AI videos or sa usapin ng originality or authenticity, ang mga bumubuo ng church ng Panginoon ay nangangailangan din na malaman kung sila nga ba ay authentic na Christians. I would like to invite you na buksan ang inyong mga Biblia
sa 1 John chapter 2, verses 7 to 11. No, hindi ko na po kayo anyayahan na tumayo, sapagkat tumayo na kayo kanina, and I know na meron kayong meron kayong mataas na respeto sa salita ng Diyos. Hayaan niyo basahin ko sa inyo yung sulat ni Apostol Juan. Sabi niya sa verse 7, mga minamahal, hindi bago ang utos na sinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na buhat ng pasimula. Ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. Gayunman, isinusulat ko sa inyo ang isang bagong utos na tunay sa Kanya at sa inyo, sapagkat ang kadiliman ay lumilipas at ang tunay na liwanag ay tumatanglaw na. Ang nagsasabing siya ay nasa liwanag at napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at sa kanya'y walang anumang kadahilanang ikatitisod. Ngunit, ang napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman, siya ay lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya pupunta sapagkat ang kanyang mga mata ay binulag ng kadiliman. Nawa ay idagdag ng Panginoon ang pagpapala sa pagbasa ng kanyang salita. Let us pray. Aming dakilang Diyos, ang naming banal, Panginoon, muli po we bow before your word. We ask that you might be gracious to us, be merciful to us, Panginoon. Pangunahan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu. Lord, may you open our eyes so that we may behold wonderful things from your word. At dalangin ko, O Diyos, huwag mong hayaan na madaya ko ang mga kapatid kong ito. Huwag mong hayaan na madaya ko ang mga kaibigan ko na naririto. Huwag mong hayaan na isipin nila na ako ay isang tao na hindi naman po talaga ako. Ama, kagaya ni Isaiah, ako po ay lalaki na punong-puno ng karumihan sa aking mga dila na nakatayo sa gitna rin po ng mga taong katulad ko na punong-puno ng kadumihan sa kanilang mga dila. We acknowledge, kinikilala namin na tanging sa biyaya mo kami nakatatayo ngayon sa iyong harapan. At sa biyayang ito, nawa po, O Diyos, pagpalain mo kami na matuto, makakain sa iyong mga salita. At sa aming pag-aaral, O Diyos, dalangin namin, walang sino man, walang kanino mang pangalan, walang kanino mang gawa, O Diyos, ang maitataas sa aming kalagitnaan, kundi ang pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesukristo at ang kanyang gawa lamang po sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Not unto us, O Lord, not unto us, but into your name, give glory. Ama, you are worthy to receive all the glory, the majesty, the honor, and the power sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Now, ang 1 John, it was written by an eyewitness of Jesus' earthly life who has traditionally been identified as the Apostle John. Ang aim ni John sa pagsusulat niya rito is that i-assure yung mga mananampalataya sa mga iglesyang ito ng kanilang fellowship sa Diyos. Contrary doon sa mga pag-aangkin ng mga troublesome group, ng mga proto-Gnostic teachers na nagsasabi na meron silang divine enlightenment even though they were living immorally and they are denying Christ's physical nature. Now, in this letter, ang beloved apostle ay nagbibigay ng 3 test so that yung mga mambabasa nito, they can know that they are genuine Christians. The first test of authenticity ay yung moral test, yung test ng righteousness or obedience ayon kay John Stott. Ang second test of which kasama ang ating text ay ang social test o yung test of love. And the third test na makikita natin ay yung doctrinal test na nakakalat sa buong 5 chapter ng 1 John. Dito ay yung test ng pananampalataya or belief in the Lord Jesus Christ. Now in 1 John chapter 2 verses 3 to 6, si Apostol Juan ay nagbibigay ng test by which you can know that you truly know Jesus Christ. Namely, if you are walking in obedience sa kanyang salita.
And in verse 6, in-state niya na the one who says he abides in him ought himself to walk in the same manner as he walked. Then in chapter 2, verses 7 to 11, John, he goes on to apply yung test na ito ng obedience, saan? Sa area ng pag-ibig or pagmamahal. Now, if Jesus' life and especially His death ay nag-i-epitomize ng love, then those who claim to follow Him, ikaw at ako, kung ikaw ay nag-aangkin na tagasunod ka ni Kristo, ikaw at ako ay obligado na mamuhay sa pag-ibig or pagmamahal. Ang pagmamahal na tinutukoy po rito, hindi po yung pagmamahal, alam mo yon, mga boyfriend, girlfriend. Alam mo yun, maganda yung ngiti niya, ang lalim ng dimple niya, mahal ko na siya. No, hindi po ganun pag-ibig ang tinutukoy dito. Ang pag-ibig na tinutukoy dito ay yung agape love or yung sacrificial love. Now, in the upper room, on the night ng Panginoong Jesus, na siya ay, He was betrayed, the Lord Jesus Christ demonstrated His love for the disciples by taking a towel at a basin of water at hinugasan niya ang paa ng kanyang mga disciple. Pagkatapos ng hindi malilimutang object lesson na ito, dinala ng Panginoon yung punto. Sabi niya, sa John chapter 13, verses 14 to 15, sabi niya, "Yamang ako na inyong Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din nga ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong gawin ang katulad ng ginawa ko sa inyo." Now, sa John chapter 13, hindi dito nag-i-institute ang Panginoon ng ordinansa ng foot washing na kung saan yung mga dumadalo sa foot washing malilinis na yung mga paa. Diba? Hindi yun ang punto rito ng Panginoon. May sinasabi siyang mas mahirap isagawa na tayong mga sumusunod kay Jesus, dapat nating isantabi ang ating mga karapatan at maglingkod sa isa't isa ng mayroong pagmamahal. And in that same chapter, sabi ng Panginoong Jesus, verses 34 to 35, "Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, na mag-ibigan kayo sa isa't isa. Kung paanong inibig ko kayo, mag-ibigan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay malalaman ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung nagtataglay kayo ng pag-ibig sa isa't isa." Obviously, ang mga salitang ito ng Panginoong Jesus ang nasa likod ng sulat ni Apostol John dito sa text na ito. Nasa likod ito ng Old Commandment na sinasabi niya na bagong utos din at the same time. Sinasabi ni John, yung Old Commandment is the New Commandment which Jesus gave to us, to them, and ganun din sa atin. In short, John is saying, and this is our message, malalaman natin na tayo ay tunay na Kristiyano kung tayo ay sumusunod sa utos ng Diyos na mahalin ang iba pang mga mananampalataya. We may know that we are a true Christians if we are obeying God's commandment to love other believers. Malalaman natin na tayo ay tunay na Kristiyano kung tayo ay sumusunod sa utos ng Diyos na mahalin ang iba pang mga mananampalataya. Now, dalawang bagay mula sa ating mga talata. Una, na katotohanan na makikita natin dito, malalaman natin na tayo ay tunay na Kristiyano kung tayo nga ay sumusunod sa utos ng Diyos na magmahal. Pangalawa, malalaman natin na tayo ay tunay na Kristiyano kung tayo ay sumusunod nga sa utos ng Diyos na mahalin ang iba pang mananampalataya. So una, malalaman natin na tayo ay tunay na Kristiyano kung tayo nga ay sumusunod sa utos ng Diyos na magmahal. Sabi ni John ni Apostle John or the Apostle Juan, "Mga minamahal, hindi bago ang utos na sinusulat ko sa inyo, kundi
Ang dating utos na nasa inyo na buhat ng pasimula. Ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. Dito makita natin, ang utos ng Diyos na magmahal, ito ay lumang utos. Na hindi in-identify kung ano yung utos na ito. But makikita natin, sinasabi ni John, yung utos na magmahal, luma na ito, hindi na ito bago para sa kanila. Now, ang utos na ito bilang lumang utos ay merong dalawang kahulugan. Una, luma na ito dahil itinuro ito ni Moises sa kautusan. Sa Leviticus chapter 19, verse 18, sabi doon, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At tinukoy ito ni Jesus bilang pangalawang pinakadakilang utos, kasunod ng utos na mahalin ang Diyos ng buong pagkatao. Kasunod nun is, you shall love neighbor as thyself. At ang sabi ng Panginoon ay ang buong kautusan ay nakahang sa dalawang commandment na iyon. Kaya sa diwa na ito, ang utos na ito na magmahal ay kasama na ng bayan ng Diyos sa loob ng 1,400 years. Now, ang main sense, kung saan naman ang utos na ito ay all commandment na, is that itong mga mananampalatayang ito, narinig na nila ito from the earliest days ng kanilang Christian experience. Sabi niya ni John, ang dating utos na nasa inyo na, buhat ng pasimula. Ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. So, ginagamit ni John yung pasimula or from the beginning kung paano kagaya ng ginamit niya sa 1 John chapter 3, verse 11. No, ano makikita natin dito? Kita natin dito na yung utos ni John o yung commandment ng Diyos na magmahal ay nakaangkla ito hindi sa kanyang sariling otoridad. Nakaangkla ang utos na ito kundi sa otoridad ng salita ng Diyos. Now, anong relation nito? Bakit kailangang sabihin ni John na ang utos na magmahal ay lumang utos na? Why? Because yung mga pro-Gnostics, they were fascinated sa mga bagong bagay. Diba? Mga bagong katuruan. Kaya nga sila humiwalay sa church na sinusulatan dito ni John, kasi itong mga matatalino ito, yung mga marurunong na ito, may mga higher knowledge sila na sinasabi nila na bago nilang discover. No, para sa kanila, they despise anything that was old. Dinidespise nila yung mga orthodox teaching. At dinidespise nila yung mga historically revealed na katuruan ng kasulatan. Nakakalungkot ngayon, maraming tao ngayon ang nangangata rin ng tainga at mas gustong makarinig ng bago. Diba? Yung pag-ibig na inuutos sa babae at lalaki, luma na yan. Diba? Uso na ngayon, men to men. And women to women, bago na yan. Yung pag-aasawa na para lang sa babae at sa lalaki, archaic na yan, masyadong luma na yan. Diba? Maraming ganyan ngayon. But si John, he is careful to deny na nagbabago siya ng novel things or mga strange things. And what we can learn, the scriptures are the old teaching na kailangan natin na ang Diyos mismo ang siyang may akda. No, pangalawang makita natin sa unang punto natin, ang utos ng Diyos na magmahal ay bagong utos. Sabi niya sa verse 8, gayunman, sinusulat po sa inyo ang isang bagong utos na tunay sa kanya at sa inyo sapagkat ang kadiliman ay lumilipas at ang tunay na liwanag ay tumatanglaw. John, nangtitrip ka ba? Kakasabi mo lang sa verse 8, hindi na bago yung utos na sinusulat mo sa amin. Ngayon, pagdating sa verse 7, pagdating sa verse 8, sabi mo naman ngayon, bagong utos to. Which is which? Diba? Ano ba talaga, Kuya John? Diba? May pipigdadaanan ka ba? Kailangan mo ba ng tulong?
No, bakit ngayon yung lumang utos ng Diyos na magmahal, bakit ngayon naman sinasabi mo ay ito ay bago? We can see here si John napapangiti. Bago yan kasi sabi niya, natunay sa Kanya. Itong utos na ito na magmahal, ito ay bago, siya ay luma at the same time ay bago sapagkat ito ay tunay sa Kanya. Sinong sa Kanya? Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang utos ng Diyos na magmahal ay bagong utos because of Christ. Now, si Kristo, nung naparito siya sa lupa, siya ay yung pinakadakilang fulfillment ng law of love. Na kung saan siya ay iniaalay ang kanyang buhay, bilang bugtong na anak, iniaalay niya ang kanyang buhay para saan? Sa kanyang mga kaibigan. Sa kanyang mga tao na mananampalataya sa Kanya. Kaya in that way, na bago ang utos na ito. At makikita natin, Christ is the fulfillment of this great law of love na hindi pa nakita, na hindi pa rin ipinakita ng sino man sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Ang Panginoong Jesucristo lamang ang siyang nag-fulfill ng batas ng pag-ibig. So kaya ito bago. But wait, there is more. Sabi ni John, bago ang utos na ito sapagkat tunay ito sa Kanya at sa inyo. Now, pinapatungkulan niya itong mga mananampalataya na Kanyang sinusudatan. At kung ikaw ay mananampalataya rin sa Panginoong Jesucristo, ang sulat na ito ay sinasabi rin sa iyo. Bago ang utos na ito na magmahal sapagkat ito ay bago sa inyo. Anong ibig sabihin noon? Jesus, ang ating Panginoong Jesus, bilang fulfillment ng law of love, He has enabled lahat ng mga sumusunod sa Kanya na umibig din. He has enabled this love na ma-realize sa mga tagasunod niya dito sa present age na ito. So kung ikaw at ako ay tagasunod ng Panginoong Jesus, meron kang kakayahan. Meron kang divine enablement from our Lord Jesus Christ na ibigin mga kapatid mo sa pananampalataya dito sa loob ng church na Angono Reformed Baptist Church, even sa ibang church na nagpapahayag ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman dito makita natin si John, muling nagbibigay siya ng pagsubok para sa spiritual na reality. Sa unang pagsubok, ang pagsunod na sa kasulatan, sa commandment, ay ang natural na bunga ng isang matalik na buhay sa Diyos. Ngayon, pinapakita naman dito na John na ang pangalawang pagsubok sa buhay ay ang pag-ibig na taglay na katangian ng pag-ibig ni Kristo doon sa mga sumusunod sa Kanya. So, this commandment is new in that it relates sa Panginoong Jesus at sa Kanyang example of love. And this commandment is new is that in that ikaw at ako na tagasunod ng Panginoong Jesus ay binigyan ng kakayahan na umibig, sumunod sa batas ng Diyos na magmahal. So, ang challenge sa atin is, totoo ba ito sa iyo? Totoo ba ito sa Angono Reformed Baptist Church? Ikaw ba, meron ka bang desire na sumunod sa utos ng Diyos na magmahal? If ang sagot mo, yes, Brother Romel, if you think na meron kang desire or sinisikap mong magmahal or sinisikap mong sumunod sa utos na magmahal, dapat kang magalak at dapat kang maging mapagpasalamat sapagkat meron kang marka ng isang tunay na pananampalataya. No, kung may desire kang sumunod sa utos ng Diyos na magmahal, hindi AI generated ang profession mo,
ng pananampalataya. Ngunit yung ikaw ay walang desire na magmahal sa mga anak ng Diyos sa kanyang iglesia, dapat mong pagdudahan ang pinapahayag mong pananampalataya. At dito ang susunod nating punto. Malalaman natin na tayo ay tunay na Kristiyano kung tayo nga ay sumusunod sa utos ng Diyos na mahalin ang iba pang mananampalataya. Now in verses 9 to 11, si John is making the point that our response toward other believers is evidence of our Christian character. Isa sa mga patunay para malaman na ikaw ay isang tunay na Kristiyano ay kung mayroon kang pagmamahal sa iyong kapwa Kristiyano. No, pansinin natin ang dalawang bagay mula sa verses 9 to 11. Una, ang puot sa mga Kristiyano ay hindi maaaring umiral kasabay ng tunay na conversion. Sabi niya sa verse 9 and 11, ang nagsasabi siya'y nasa liwanag at napopuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Ngunit ang napopuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Siya ay lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya pupunta, sapagkat ang kanyang mga mata ay binulag ng kadiliman. Sinasabi ni Juan dito na kung sinasabi mong nasa liwanag ka, ngunit napopuot ka sa isang church member nyo, sa isa nyong kapatid sa loob ng iglesia, ikaw ay nasa kadiliman pa rin. Ang moral at spiritual na kapaligiran sa iyong buhay ay walang iba, hindi liwanag, kundi kadiliman. No, ang pagpatuloy na pagkamuhi sa mga tao ay maaaring patunay ng isang pusong hindi pa nababagong buhay. No, anong ibig sabihin na kamuhian mo or kapuotan mo ang iyong kapatid? No, ito ay isang pagkagalit, ang pagkapuot o pagkamuhi sa isang kapatid. Ito ay isang pagkagalit na nakabatay sa emosyon tungo sa ibang mananampalataya. So yung pagkapuot na to, hindi ito rasyonal. Hindi siya objective. So nakabase lang siya sa ating emosyon. Ito ang kalagayan ng isang tao na nagsasabi na siya ay Kristiyano, ngunit napopuot sa kapwa Kristiyano. Now, kung ang puot ang siyang katangian ng iyong buhay, kung gayon, ikaw ay nasa spiritual na kadiliman, kagaya ng sinasabi ni John, at hindi ka namumuhay ayon sa liwanag ng Ebanghelyo. Maaaring sinasabi mo, Brother Romel, wala naman akong kinakaumuhian na Kristiyano sa simbahan namin, no? Ayoko lang sa ilan sa kanila. Meron pong matinding implication yan, no? Meron dalawang category when it comes sa sinasabi natin na ayoko lang sa kanila. Na unang kategorya na dito ay marami tayong reason. Maaaring ayaw natin sa iba because masyado silang madaldal. Maaaring ayaw natin sa kanila, sa iba nating kapatid because they are too critical. Di ba? Pag nag-preach ka, lahat ng puntos mo, binibigyan ng critic, no? Lahat ng illustration mo, binibigyan ng critic. Brad, parang mali yung illustration mo sa first point mo. Yung mga ganong tao, no? Talagang ayaw natin. At ayaw natin sa iba, alam mo yun, yung mga feeling all-knowing. Di ba parang lahat pa lang ng bagay, alam. Magtanong ka sa religion, alam niya. Magtanong ka sa politics, alam niya. Magtanong ka sa construction, alam niya. Di ba may mga tao tayong kinakaayawan na ganon? At meron tayong mga tao na kinakaayawan yung kanilang personality. May mga tao na may personality na iba sa personality mo. Yung mga tao naman na ayaw mo because wala silang personality. At meron naman mga tao na kinakaayawan natin because they are boring. At may mga tao sa church na kinakaayawan natin because, alam mo yan, para sa atin, displeasing sila.
Nung meron kasi tayong pamantayan ng sarili tayong pamantayan ng pogi tsaka maganda, di ba? Pagka hindi ganun ka pogi, pero pag malalim yung dimple, di ba? Ang cute niya, di ba? Yung mga ganun tayo. And marami pa tayong 1,000 reasons. Now, on the other hand naman, sometimes, ayaw natin sa isang tao for no other reason. Di ba? Wala lang. Basta ayaw mo lang sa kanya. Wala ka naman dahilan. Di ba sa ayaw ka sa kanya? May mga ganon tayo. Now, si George Bernard Shaw, ay nagpadala ng 2 ticket kay Winston Churchill sa kanyang opening night sa isa sa kanyang mga play. Kasabay ng 2 ticket ay merong note na ganito. Sabi niya, pumunta ka at magdala ka ng kaibigan kung meron kang isang kaibigan. Now si Churchill, sumulat siya pabalik. Sabi niya kay Bernard Shaw na hindi siya makakapunta sa opening night. But pupunta siya on the second night kung meron man second night. Sometimes, as Christians, nahuhulog tayo sa ganitong trap ng senaryo nila Winston Churchill at ni Bernard Shaw. Kahit hindi tayo nagsasalita ng ganoon, kagaya ng pananalita nila sa isa't isa, minsan ay ganito rin ang naiisip natin tungo sa ating mga kapatid. And ang challenge sa atin, ang pagpapanitili ng poot, panloob man o panlabas sa mga kapwa Kristiyano ay isang malinaw na senyales na hindi ka tunay na Kristiyano. No, I'm not saying na hindi ka pwedeng magalit sa kapatid. Diba? May mga kapatid tayo na talagang dinidisiplina mo na, ang tigas ng mukha, talagang gusto mo nang sakalin, diba? Ayaw pa rin magpasakop. May mga ganun talagang pagkakataon na alam mo yun, diba sa mga kababaihan, may mga kapatid kayo na ganyan, na gusto mong kurutin ng nail cutter, sa sobrang, alam mo yun, nanggigil ka ng sarap kurutin ng nail cutter nito sa kilay, yun. Diba may mga ganun tayong kapatid? At hindi yun masama. Ang masama, kung mananatili yung galit mo, na every Sunday, na magkikita kayo, no, talagang kulang na lang, magbango ka ng nail cutter, sis, baka na ng nail cutter dito, talagang gigigil ako sa'yo eh. So, hindi dapat sa isang tunay na Kristiyano na mananatili siya sa kanyang galit. No, oo, tama na magalit ako. Lalo na kapag namumuhay siya sa kasalanan. Pero hindi ako bilang Kristiyano, hindi ako dapat manatili sa aking galit. Sapagkat kung ako ay tunay na binago, ako ay nasa liwanag na. Wala na ako sa kadiliman. At dito makita natin, ikalawa, ang pagmamahal sa Kristiyano ay palaging kaakibat ng tunay na conversion. No, hindi pwede na totoo kang binago, pero wala kang pagmamahal. Ang totoo, kung tunay kang binago, kasama lagi niyan, minamahal mo ang kapwa mo mananampalataya. Sabi ni John sa verse 10 na palaman ng verse 9 and 11, ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at sa kanya'y walang anumang kadahilanang ikatitisod. No, sa verse 9, yung pinapatungkulan ni John, yung taong nagsasabi, na, oy, Christian ako. No? Member ako ng Angono Reformed Baptist Church. Pero puot na puot siya sa isa niyang kapatid na kiniinisan niya. Dito naman, walang sinasabi yung tao na sinasabi ni John. Kumbaga, he is walking the talk. Hindi na niya kailangan magsalita. Sabi niya, ang umiibig sa kanyang kapatid ay nanatili sa liwanag. At sa kanya'y walang anumang kadahilanang ikatitisod. Dito makita natin yung katangian ng isang tunay na binago. Siya, sabi diyan, ay yung umiibig sa kanyang kapatid, dalawang bagay ang makikita natin. Itong taong ito, siya ay nananatili sa liwanag. And what we can learn from here, ang isang tunay na mananampalataya, babalik kayo sa Colossians
ikaw at ako na nagpapahayag ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. We are translated from darkness to the kingdom of light. At kung ikaw na ay nasa kaharian na ng liwanag, you cannot go back doon sa kaharian ng kadiliman. Because ikaw ngayon ay tao na ng kaharian ng liwanag. At sabi diyan ng katangian ng taong ito na umiibig sa kanyang kapatid, sa kanya'y walang anumang dahilan na ikatitisod. Sa taong tunay na converted, walang anumang dahilan na sa kanya matitisod ang ibang mga kapatid. Look, can you imagine, kapag pag magkakasama kami isa kasi kami ng kwarto, tatlong bata, ako at ang aking mag-asawa. Kapag patay yung ilaw at syempre pag, di ba, gabi, di ba, naiihi ka minsan, di ba? So, maingat tayo lumakad sa dilim because matitisod tayo. Hindi lang matitisod. Most of the time, naapakan pa natin. Lalo ako, naapakan ko pa yung paa ng mga anak ko. Nagugulat ako, aray! Nagigising. Talagang mahirap lumakad sa kadiliman. Matitisod ka. Pero ang sinasabi dito ni John, kung ikaw, nagpapahayag ka ng pananampalataya at meron kang tunay na pagkabuhay na muli, ikaw ay may bagong buhay na, ikaw ay namumuhay sa liwanag at walang sino man ang matitisod sa iyo. Hindi ka magiging cause ng pagkatisod sa loob ng iglesia. And ang challenge dito is that delikado ang maglakad sa dilim. Ikaw at ako bilang mga taong inilipat mula sa kaharian ng kadiliman tungo sa kaharian ng liwanag ay hinahamon na patuloy at manatili sa liwanag ng kaharian ng Diyos. We should aim na maging stepping stone, hindi maging stumbling block. Now in John 13:34, dineclare ng Panginoon, a new commandment, kaya binasa ko kanina, a new commandment I give to you, that you love one another. Just as I have loved you, you also are to love one another. Dinagdag niya in verse 35, by this, all people will know that you are my disciples if you have love for one. And Angono Reformed Baptist Church, if this church will lose yung love, mawawala ang pag-iibigan nyo sa isa't isa. Ang mga tao rito sa buong Angono, ang mga tao rito sa buong Kalayaan ay patuloy na mananatili sa kadiliman dahil sa inyo. Nawalan na kayo ng pag-ibig sa isa't isa. Without Christian love, ang liwanag sa mundong ito ay mag-i-eclipse. Question. Kristiyano ka ba? Ikaw ba ay tunay na Kristiyano? According to 1 John, there are 3 tests of life. Do you pass yung theological, moral, at yung test natin ngayon, yung social test? Yung social test ay binigay ni John sa chapter 2, verses 7 to 11. Ikaw ba ay namumuhay sa kadiliman? Ikaw ba ay palaging nakokontrol ng kaugalian ng pagkainis sa isang kapatid? Nahihinggit ka ba sa ibang kapatid? Ikaw ba ay arrogante, irritable, and resentful? At ikaw ba ay insistent sa yung, alam mo yun, si Boy karapatan? Diba? Karapatan ko to! Diba? Yung feeling mo, ikaw yung may-ari ng jeep, bigyan ng karapatan yan! Na palaging pinaglalaban mo sa loob ng church, yung karapatan mo? Or, ikaw ba ay namumuhay sa liwanag? Ang pag-ibig ba ni Jesus ay nagko-compel sa iyo na ibigin ng iba? Ikaw ba ay mabuti? Ikaw ba ay kind and patient
with everyone. Ikaw ba ay nagpapatawad doon sa mga nagkasala laban sa iyo? And do you serve at least the least of your brethren dito sa Angono Reformed Baptist Church as you would sa ating Panginoong Jesucristo? If so, you can be assured, no, na authentic ang pananampalataya mo. Hindi yan AI generated. It is a genuine profession of faith. Ito ay nagpapatunay na ikaw ay nakikibahagi ng eternal life with our Lord Jesus Christ. Ikaw, you have passed from death to life, from the darkness to the light, from the devil's domain into Christ's kingdom. And if you are here today, at ikaw ay wala pa sa Panginoong Jesucristo, let me tell you, hindi mo na naising sumunod sa utos ng Diyos na magmahal. Lalo hindi mo na naisin na magmahal ng mga anak ng Diyos na miyembro ng kanyang iglesia. The only way na magagawa mong mahalin at naisin na masumunod sa utos ng Diyos na magmahal ay kung ipalalagay mo ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang Panginoong Jesus, siya ang epitome ng pag-ibig. No, He has laid down His life para sa mga makasalanan na kagaya mo at kagaya ko. Kung ikaw ay magpapahayag ng pagsisisi at pananampalataya sa Kanya, I can assure you na magkakaroon ka na, you will be able na mahalin, sumunod na mahalin ang ibang mananampalataya. So, Angono Reformed Baptist Church, kagaya ng sinabi ni John, let us love one another. Mahalin natin ang isa't isa. Let us pray. Aming dakilang Diyos, we praise you and we thank you for your word. May you bless this church na makita, makapasa sa pagsusulit ng social test, sa susubok ang pagmamahal sa isa't isa. Lord, sa aming mga sarili, wala kaming kakayahan na mahalin ang isa't isa. We have our all preferences. But because of our Lord Jesus Christ and His enablement, Panginoon, magagawa namin na sumunod sa utos na magmahal ng kapwa namin mananampalataya. Nawa nga, O Diyos, biyayaan mo ang iglesyang ito na mag-ibigan sa isa't isa. Biyayaan mo ang iglesyang ito na makasunod sa iyong utos na mahalin ang kapwa nila mananampalataya. Masalamat po, purihin ka. You are worthy to receive all the glory, the majesty, the honor, and the power sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen.